bago tayo magpatuloy sa video ko ngayon ay shoutout muna sa isa nating kababayan na si ah, Joseph Anthony Pasinabo. Napakaganda dyan, Kuya Pino. Pa-shoutout po. Still waiting ng employer. Good luck, kabayan. At malapit na yung massive selection. Sana yung magka-employer ka na. At ang video natin ngayon ay tungkol sa mga hinahire na mga Pinoy galing dyan sa Pilipinas, pupunta dito sa South Korea, na mga employer. Dito natin mapapatunayan na kahit yung ibang Pinoy dito sa South Korea na nandito na, kahit mga pasaway or parilis ng parilis, gahanap ng magandang company, pero marami pa rin talagang mga employer dito sa South Korea ang malaki ang tiwala sa mga Pinoy. Nitong nakaraang linggo lang ay may 21 mga kabayan yung sinelect ng isang company dito sa South Korea. Lahat mga Pinoy. Ang kagandahan dito, siyempre marami kayong Pinoy sa company, sama-sama kayo sa isang company, parang hindi ka maninibago pag ganun. Hindi ka agad, kumbaga hindi ka masyadong tatamaan ng homesick kasi ang pakiramdam mo ay parang sa Pilipinas ka lang. Ito yung isang company dito sa South Korea na nag-select at ito'y pinost din ng isang kilalang vlogger dito sa South Korea sa Facebook. Ito, another 21 EPS worker hired at DH Techno Valley branch. Hindi lang alam natin kung anong klaseng trabaho meron dito. Pero parang DH Techno, ewan, di natin alam kung anong klaseng trabaho dito. Grabe ang tiwala ng company, puro Pinoy ang hinire. Proud to see more kababayans getting opportunities in chasing their dreams in Korea. O di ba? Kasi parang nung nakarang taon, na-vlog ko rin to, siguro nung mga January yata yun. Parang, hindi ko na matandaan kung saan lugar yun. 50 Pinoy naman ang hinire ng isang company, di ba? Kaya, malaki pa rin talaga ang tiwala ng mga Korean employer sa mga Pinoy. Ang pagkakaalam ko kasi kaya yung ibang company dito sa South Korea, kaya gusto nila yung mga Pinoy kasi merong mga ilang employer dito sa South Korea na ang sabi nila ang mga Pinoy daw ay madaling matuto sa trabaho. Ewan, meron naman nakadepende naman kasi sa tao yan eh. May tao kasi na mabilis pumick up at may tao namang mabagal umintindi. Nakadepende rin sa tao. Pero ang ano talaga, yung karamihang sinasabi dito, ang mga Pinoy daw ay madaling matuto sa trabaho, matyaga sa trabaho, madaling pakisamahan, at una sa lahat ay masisipag. Hindi naman siguro lahat. Hindi naman lahat, nakadepende rin talaga yan sa tao. Pero karamihan sa employer dito sa South Korea, ganun yung paniniwala nila sa mga Pinoy. Kahit sabihin natin na hindi rin kasi natin minsan may iwasan na may mga Koreano talaga na galit sa mga Pinoy. Siguro nakaranas sila ng hindi maganda sa ibang Pinoy, kaya yung ibang Koreano ay galit. Pero kunting-kunti lang siguro yun. Saka ang mga Pinoy daw ay mababait. At meron nga dating yung inabutan ko na marami pang Pinoy na tauhan yung amo ko nung first time ko sa company ng amo ko nung 2017. Marami pa siyang tauhan ng mga Pinoy sa kabilang company. May nakita nga ako doon na isang Pinoy na kumbaga parang pinapagalitan nung supervisor na Koreano doon sa kabilang company kasi nagkamali ng print kasi printing. Nakita ko yung Pinoy, kahit minumura na ng Koreano, nakatawa pa rin siya. Kaya may ganun talaga. Meron namang kumbaga meron namang Pinoy na pag pinapagalitan ay talagang dinadamdam. Pero para sa akin mga kabayan, kung nandito na kayo sa South Korea, yung mga naghihintay ng employer at yung mga nag-aaral ng Korean language para makapunta dito sa South Korea, dapat masanay kayo. Kasi minsan ang mga Koreano dito
nagmumura yan, pero parang ano lang, parang yung iba kasi, parang hindi naman kasi seryoso eh, parang expression na nila yung pagmumura, at kung dadamdamin mo ay talagang masasaktan ka, kaya kailangan ay pasok sa kabilang tenga, labas sa kabilang tenga. Ganun na lang dapat ang gawin niyo kasi may mga Koreano talaga mga kabayan na palamura. Kahit dito sa company ng boss ko, meron talagang Koreano na palamura. Kahit isang salita niyan may halong mura na. Kaya dapat masanay kayo para para maging maayos. Saka dito naman sa company ng boss ko, dati lagi nila akong niloloko ng mga Koreano. Nung tumagal na hanggang ngayon, ako naman yung nagbibiro sa kanila. Biro, lagi nila akong binibiro. Tapos ngayon, matagal na ako, alam ko na lahat ng klase ng trabaho, kaya kumbaga ginagalang na rin nila ako dito kasi matagal na rin ako. Minsan nga, yung ibang Koreano, sila pa yung naunang bumati sa akin. Ganun yan. Pag yung ikaw ay magaling na sa trabaho, alam mo na lahat, gagalang ka na rin nila, lalo pag may mga bagong Koreano na papasok, bumabati yan sila sa iyo kapag alam nila na matagal ka na. Saka sa company ng boss ko, kapag may bagong Koreano na ipinapasok, ay pinapakilala din sa amin dalawang Pinoy. Yun lang, ganun lang talaga sa umpisa mga kabayan. Lahat naman kumbaga lahat naman tayo sa umpisa na trabaho, hindi natin alam kasi hindi naman talaga natin maiwasan minsan na mapagalitan tayo, lalo na bago tayo sa trabaho. Ganun talaga. Sa una, ganun talaga. Lahat naman sa una. Ito mga kabayan, malapit na ang summer dito sa South Korea. Nakikita niyo kulay green na lahat ng mga dahon. At hindi na rin nagsusuot ng winter jacket, kaya ayos na. Maganda na ang pagdating ng July, August, yan na. Para na namang nasa impyerno. Halos 2 buwan lang naman mga kabayan yun. July, August. Pagdating naman ng September ay unti-unti nang lumalamig ang klima dito sa South Korea. Ayun. Halos 2 buwan lang na kumbaga magtitiis talaga ng sobrang init. Mahilig talaga sa aso ang mga pero talagang mahilig sa aso ang mga Koreano dito. Yung isang aso na yan, lagi ko nakikita dumadaan yan dito, yung laki niya.